Siya iyan. Sinamantala ang pagkakataong nasa koma ang kanyang kapatid, ninakaw niya ang engagement ng kanyang kapatid. Pumasok siya sa bahay ng pamilya Lazaro ng sapilitan. Siya ang naging fiancé ni Ginoong Lazaro. Sayang, matapos makome si Binibining Santos, nagbudis si Ginoong Lazaro. Ang babaeng mapanlinlang, lahat ng pagsisikap niya ay walang kwenta. Sabi ng lahat, ninakaw ko raw ang engagement ng kapatid kong nasa koma. Wala akong pakialam. Dahil, mahal ko si Rafael sa loob ng 10 taon. Ano ang problema? Kahit nabato ang puso ni Rafael, dapat pinainit ko na ito ngayon. Sofia, pumayag akong pakasalan ng kapatid mo. Para lang makita kita araw-araw. Kaya pala, kahit gaano ko pinahiya ang sarili ko para manligaw sa kanya, bumalik na tayo sa kuwarto. Hindi man lang ako tiningnan sa mata. Sofia, alam mo ba? Sa tuwing lalapit siya sa akin, nasusuka ako. Kaya ang 10 taon kong pagsasakripisyo ay biro lang pala. Oy, ma, hindi na ako magpapakasal kay Rafael. Pakakasal ako kay Marco. Maria, ilang taon na ang nakalipas. Si Marco ay hinabol ng kanyang mga kaaway. Pinutol nila ang kanyang pagkalalaki. Ngayon, para na siyang eyunoko. Narinig ko na, pagkatapos siyang masira, ang kanyang ugali ay naging talagang nakakatakot. Nagagalit siya at nananakit ng tao sa pinakamaliit na bagay. Kung talagang pakakasalan mo siya, hindi ba parang naglalakad ka patungo sa iyong kamatayan? Nay, para sa akin, kung sino ang pakakasalan ko, hindi na mahalaga. Bukod pa roon, ang pamilya Hale ay napakalakas. Kaya pa ba nating tumanggi? Tara na. Si Ginoong Hale na nagkagusto sa ating anak ay tunay na isang malaking biyaya. Gayunpaman, ang aking panganay na anak ay nasa koma ngayon. Maria ay nakatakda ng pakasalan ang pamilya Fu. Ayos lang. Isang kasunduan lang naman. Pwede nating kanselahin. Pero, Kung si Maria ay papayag na pakasalan ako, kung gayon ang 6 na patalong kristal na damo ay magiging bahagi ng bigay kaya. 6 na patalong kristal na damo. Sinasabi na ang damong ito ay lubhang epektibo para sa mga pasyenteng nasa koma. Tiyo, talagang may kaalaman kayo. Maria, ano sa tingin mo? Pakakasalan ko siya. Pakakasalan ko siya. Ang pakikipag-engage mo kay Rafael? Kailangan mo ba akong sumali? Hindi na kailangan. Bigyan mo ako ng 10 araw. Tiyak na aayusin ko ito. Ikinagagalak kong makilala ka. Aking mapapangasawa. Pero kailangan ko pa ring ipaalala sa iyo. Ayaw kong may iba ka pang lalaki sa puso mo. Bibigyan kita ng 10 araw. Linisin mo ang puso mo. Pagkatapos, ipapahayag ko sa publiko ang engagement natin. Salamat. Sofia, mahal kong anak, sa wakas ay gising ka na. Sofia. Sofia. Rafael, Kita mo, pagdating kay Sofia, kahit ang pinakawalang kinikiling ang mga lalaki na babaliw. Sofia. Nagdusa ka. Rafael, gising na ako ngayon.
Paano ang engagement mo kay Maria? Rafael, ano ang sasabihin mo? Kung ang presyo ng paggising ay ang mawala ka, mas gugustuhin ko pang manatiling tulog magpakailanman. Hindi mangyayari yan. Hindi mo ako mawawala. Paano si Maria? Tinanggal na namin ang kasal. Talaga? Rafael? Tama. Hindi mo ba alam, ate? Sa puso ni Rafael, ikaw lang. Ang galing, Rafael. Ang saya ko. Nagising si Sofia. Dapat masaya ako, pero bakit ang pagdinig na tinanggal niya ang kasal ay nagpaparamdam sa akin ng pagkabalisa? Rafael? Magpa-party si tatay para sa akin sa 3 araw. Pupunta ka ba? Tigil. Bakit mo sinabi kay Sofia tungkol sa pagtanggal ng kasal? 3 taon, hindi ko nabuksan ang puso mo. Ngayong gising na ang ate ko. Bakit ko pa ipapahiya ang sarili ko? Gagawin ko ang lahat para maisaayos kay Sofia. Kung ano ang hilingin niya, ibibigay ko sa kanya. Hanggat maayos ka, hindi ko tatanggalin ang kasal. Ang titulong nobya na gusto mo, maaari ko pang ipagpatuloy na ibigay sa iyo. Ano ang nagpapaisip sa iyo na tatanggapin ko ang kahihiyan na ito? Rafael, makinig ka ng malinaw. Ako ang umiiwan sa iyo. Maria, huwag kang magsisi dito. Wala ka sanang dinala. Kung hindi dahil sa gamot mula sa pamilya Hale, walang paraan na si Sofia ay magising. Ang dami mong ginawa para kay Sofia, at si Rafael ni hindi man lang makapagsabi ng salamat at gusto niya ang 2 babae? Anong klaseng lalaki yan? Sa tingin ko, napakabastos niya. Oo, sang-ayon ako. Pero kahit gaano siya kabastos si Rafael, hindi mo kailangang pakasalan si Marco. Walang kwentang yon. Ano bang masama kay Marco? Siya ang pinakamayaman sa murang edad. Kailangan ko pa ring ipaalala sa iyo ang isang bagay. Ayaw kong mayroong ibang lalaki sa puso mo. Kahit medyo marahas ang ugali niya, basta hindi ko siya asarin, magiging maayos naman, di ba? Hindi yon mas maganda. Hindi ba ito ang damit na espesyal kong dinisenyo para kay Maria? Bakit nasa iyo ito? Maria, sinuot ng kapatid mo ang damit mo. Wala namang problema, di ba? Kasi kakagising ko lang at wala talaga akong oras para magpagawa ng bagong damit. Maria, kakagising lang ng kapatid mo. Pabayaan mo na siyang suotin ito. Wala akong problema. Maria, ligaya, itong damit. Kung may hindi nakakaalam, akala mo ay dinisenyo mo para sa akin. Sobrang bagay sa akin. Si Maria ay sobrang payat, siguradong hindi niya mapupuno ito. Ikaw, Kalimutan mo na. Maupo ka. bakit mo sinasamba si Sofia ng sobra? Nakakainis na. Kahit na ang nanay ko ay legal na asawa ng tatay ko, si Sofia laging tinatrato ang nanay ko na parang kabit at laging pinapaboran ng tatay ko si Sofia. Ang nanay ko, sa harap ng tatay ko, halos hindi makapagsalita. Kung gagawa ako ng issue sa kanya, natatakot ako na pagkatapos kong pakasalan si Marco, mas mahihirapan ang buhay ng nanay ko. Maaari ka pa bang umatras sa kasunduan kay Marco? Naku, napakasama ng reputasyon ng pamilya niya sa kabisera. Natatakot ako na magdusa ka kung pakakasalan mo siya. Kaya ko, oo. Maliban na lang, kung isuka ni Sofia, ang 6 na talulot na kristal na halaman. Anong pinagkaiba yan sa hindi makaurong? Lahat? Mula ngayon, si Sofia ay opisyal na mamamahala sa kumpanya ng Pamilya Santos.
lahat. Mula ngayon, si Sofia ay opisyal ng mamumuno sa kumpanya ng pamilya Santos. Binabati kita. Salamat tatay. Papatakbuhin ko ng maayos ang kumpanya. At ang bunsong anak na babae? May maliit na tindahan sa timog ng lungsod. Tatay, hindi ba dapat para sa akin ang tindahang iyon? Para magbukas ng kafe? Nagpaggawa na ako ng mga plano. Yung nasa hilaga ng lungsod. Hindi na kailangan. Hindi ko kailangan. Dumating na si Ginoong Lazaro. Maria, Ayos lang ako. Rafael, pumunta ka para makita ako. Sobrang saya ko. Binabati kita sa paggaling ni Binibining Santos. Rafaelito, ito ay napakalaki ng loob. Mukhang ang engagement ay bumabalik sa nararapat na may-ari. Siya ay dating kasintahan ng panganay na anak na babae. Natural lang na ibinalik. Ngayon, ang bunsong anak na babae ay nasa mahirap na sitwasyon. Rafael, salamat. Masaya akong nagustuhan mo ito, Sofia. Akala ko hindi ka na magigising. Ginawa ko ang kahiyahiyang bagay na iyon habang wala kang malay. Ang resort na ito ay ang aking kabayaran sa iyo. Rafael, dahil hindi mo kayang kanselahin ang engagement, tutulungan kita. Rafael, siya'y gago. Galit na galit ako. Huwag kang magalit. Anyway, tapos na ako sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Sinabi na sa akin ni tatay, galing iyan sa gamot ng pamilya Hale. Pero Maria, huwag mong asahan na magpapasalamat ako. Mananatili kang nakabaon sa anino ko. Tulad noong bata tayo, makakalaro mo lang ang mga manika na sawa na ako. Ano bang pinagsasabi mo? Anong ginagawa mo? Maria, Sofia, okay ka lang? Ayos lang ako. Rafael, huwag mong sisihin si Maria. Mahal na mahal ka lang niya kaya ako ang target niya. Maria, ano bang problema mo? Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Bakit mo ginaganyan si Sofia? anong mata mo ang nakakita na ginugulo ni Maria siya? Siya mismo ang nagbuhos niyan sa sarili niya. At ang binti ni Maria ay nasugatan. Hindi mo ba nakikita iyon? Hindi ko ginawa, Rafael. Kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ako iyon. Naniniwala ako sa iyo. Maria, nasabi ko na, hanggat tumigil ka na sa pag-target kay Sofia, hahayaan pa rin kitang makapasok sa pamilya Fu. Kung patuloy kang manggugulo, kakanselahin ko sa publiko ang engagement. Ang pagnakaw ng lalaki ng kapatid mo, napakasama mo. Oo nga. Anong klaseng tao? Narinig ko ang nanay niya ay kerida din. Kung ano ang ina, ganoon ang anak. Panalo ako. Bahala na. Ang engagement na yan ay palagi sa pagitan mo at ng kapatid ko. Wala akong pakialam. Siguro dahil sanay ako na laging nakadikit sa akin siya. Kaya hindi ako komportable ngayon. Ang mahal ko ay palaging si Sofia. Sa banquet ng pamilya Santos kagabi, inihayag nila na ang tagapagmana ay si Binibining Santos. Ang pangalawang dalaga ay tila sobrang nalungkot. Ang kaunting ari-arian ng pamilya Santos, ano bang dapat ikalungkot? Ito, ilipat lahat sa kanya bilang prenuptial property. Opo. Maria, kailan mo? Maaalaala ako?
Tingnan mo, gusto mo ba? Kung gusto mo, bibilhin ko para sa iyo. Gumising ka. Mula ngayon, huwag mo nang isipin ang gago na si Rafael. Hindi ko na siya magugustuhan. Ngayong mga araw, ang daming trick ng scam texts. Hacienda de Reina. Ang mga villa na yon ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Masyadong malaki ang pie na ito. Madudurog ako. Wow! Ang ganda ng painting na ito. Ang epal naman. Kahit dito, makakasama natin ang dalawang malas. Rafael, bibilhin mo ba para sa akin? Kami unang nakakita nito. Ibigay na kay Sofia. Ibigay kay Sofia. Bakit ko gagawin? Hindi ko talaga gusto yan. Tara na. Maganda ito. Kunin na natin. Gusto ko rin ito. Huwag mong pilitin. Rafael, gusto ko talaga yan. Bibilhin mo ba para sa akin? Tara na. Ang kulit mo. Tingnan mo. Gusto ko rin ito. Gusto ko rin ito. Gusto ko ito. Gusto ko yan. Gusto ko rin ito. Ginoong Lazaro, talaga bang bibilhin mo lahat ng mga painting? Siyempre, gusto sila ni Sofia. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamagagandang bagay sa mundo, lahat ng iyon. Inaapakan ka na niya at pinapabayaan mo lang. Nako, nababaliw ako sa'yo. Ang gallery na ito, regalo ito mula kay Marco. Ako ang boss. Galing mo. Mag-ingat ka. Maria, Natatakot ako. Nahihilo ako. Marco, Huwag gumalaw. Humiga ka. okay ba ang batang iyon? Ayos lang ang bata. Wala namang malubhang sugat. Mabuti naman. Binibining Santos. Parang gusto mo talagang maging bayani. Ano? Wala. Huwag kang umiyak. Kumain ka ng candy. Mawawala ang sakit. Ang lalaking walang niyan ay tiyak na hindi normal at kakaiba ang kanyang pagsasalita. Eto. Oy, Maria, gising ka na sa wakas. Labis akong nag-aalala sa iyo. Salamat kay Ginoong Hale. ayos lang ako. Tungkol sa pagkasugat ko, hindi mo sinabi sa nanay ko, di ba? Noong 2 araw kang walang malay, sinabi ko sa nanay mo na nagbiyahe ka. Tandaan mo lang mamaya mag-post ng travel photo sa Moments. Huwag kang magpahiwatig sa nanay mo. Oh? Pahalagahan ang mga bulaklak kasama ang iyong minamahal. Bakit noong nagdesisyon akong bitawan, masakit pa rin? Mukhang Binibining Santos. Ang taong nasa puso mo ay hindi pa lubusang nawawala. Ginoong Hale, bigyan mo pa ako ng panahon. Gagawin ko ito. Sana. Rafael, simula kailan ka nagkaroon ng libangan na ito? Kahit mahirap. Pero Rafael, tiyak na makakalimutan kita. Nanay? Nanay?
Nanay, si Sofia ba ang nagtulak sa iyo muli? Walang ganoon. Sofia, bakit mo itinulak ang nanay ko? Sino ang nagsabi sa kanya na maging kabit? Sasabihin ko sa iyo ng isang beses pa, ang nanay ko ay hindi kabit. Pumasok ang nanay ko sa pamilya matapos mamatay ang nanay mo. Pagkalipas ng 3 taon, Tigilan nyo na ang pagtatalo, tigilan na. Pamilya naman tayong lahat. Huwag kayong mag-away, okay? Buwisit ka! Sino ang pamilya mo? ikaw, Maria, ano ang ginagawa mo? Maria, anong ginagawa mo? Rafael. Rafael, gusto niya akong saktan. Sinabi ko na sa'yo ng maraming beses. Nabibigyan kita ng titulo. Hindi ka pa ba kontento? Patuloy mong sinasaktan si Sofia. Wala kang pag-asa? Mali ba ako? Kung ano ang ina, ganoon din ang anak. Sa susunod, hindi ko na ito palalampasin. ngayon lang ko talaga napagtanto kung gaano ako katawa-tawa sa lahat ng mga taong ito. Sa piging noong araw na iyon, sobra kang sumobra. Ang grand opening ng resort sa loob ng 3 araw dapat kang dumalo. Tugtog ka ng 1 piraso. Huwag mong ikahiya ang pamilya Santos. Nakuha ko. Pasensya na. Maria, kasalanan ko lahat na napunta ka sa ganitong sitwasyon. Nanay, pagkatapos kong magpakasal, ilalayo kita rito. Rafael, gising na ako ngayon. Kailan mo ako? Sofia, babayaran kita. Pero ang isang bagay na ito, hindi ko mapapangako sa'yo. Kaya ang gusto mong pakasalan ay si Maria? Pumayag akong pakasalan siya. Para lang makita kita araw-araw. Matagal na akong gising ngayon. Bakit hindi mo ako kunin? O ito ba ay? Sa loob ng 3 taon kong pagkawala ng malay, nahulog ka kay Maria? O ito ba'y sa loob ng 3 taon na wala akong malay? Nahulog ka ba sa pag-ibig kay Maria? Hindi. Pagkatapos magbukas ng resort, isama mo ba ako sa isang biyahe? Si. Maya na, hayaan mo akong samahan ka pa uwi. Tapos tayo lang dalawa, sigurado akong hindi mo mapipigilan. Wow, ang galing niya. Iyan ang pangalawang anak na babae ng mga Santos, hindi ba? Ang husay niya tumugtog ng piano. Focus ka lang sa karir mo, mas maganda na maging independent. Bakit kailangan niyang makipagkompetensya sa kapatid niya para sa isang lalaki? Nakakahiya naman. Bakit hindi mo pakasalan iyong bating na taga-pamilya Hale? Sa halip, kailangan pa niyang nakawin si Rafael sa akin. Huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Hindi ko siya ninanakaw sa iyo. Binibining Santos, okay ka lang. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. Rafael, Anong problema sa kanya? wala iyon. Mula pa noong bata siya, kapag nakakita ng insekto, sumisigaw at nag-iingay. Ganyan na talaga siya simula dati, dahil maraming tumutulong sa kanya. Huwag mo na siyang alalahanin. Halika pa, noorin natin ang fountain. Sige, mapagpanggap. Tara na. Umurong. Doktor, kunin ang pinakamahusay na manggagamot ng kamay. Dapat mong pagalingin ang kanyang kamay. Gusto ko na kaya niyang magpiano tulad ng dati. Oo, gagawin namin ang aming makakaya. Tingnan mo, Isabel. Kung ito ay aksidente o sinadya.
Maria, gising ka na. Ano ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang kamay mo? Ikaw ba ang nagdala sa akin dito? Ginoong Hale, siya pa ay nag-imbita ng pinakamahusay na manggagamot ng kamay. Kung hindi dahil sa kanya, ang iyong kamay ay hindi na kailanman makakapagpiano muli. Salamat. Kung hindi, bumalik ka sa pamilya Hale, kasama ako. Hindi ba ito masyadong maaga? Ayokong makita kang masaktan muli. Ako. Maaari ko bang pag-isipan ito? Si, kapag nagdesisyon ka na, tawagan mo ako. Graham, Maria, sa tingin ni Inay, baka ang mga Hale ay hindi kasing nakakatakot gaya ng sabi-sabi. Inay? Tatay? At ang kapatid kong babae? Isinama ng tatay mo si Sofia para bumili ng yate. Sabi niya para ipagdiwang ang pagbubukas ng resort. Siguro, dapat na talaga akong umalis. Ang kamay ni Maria ay ginawa ng kapatid niyang si Sofia. At saka, may natuklasan ako tungkol kay Sofia. pagkatapos nating ikasal, pagkatapos ay ipadala ito kay Rafael. Hayaan siyang mag-enjoy sa malaking regalong ito. Oh, Ginoong Hale! Huwag kang mag-alala. Ang mga nang-api sa iyo ay hindi makakatakas. Ang numerong iyong tinawagan ay pansamantalang hindi magagamit. Mangyaring subukan muli mamaya. Kahit ang password ay pinalitan sa kaarawan ni Sofia. Rafael, talagang tapat ka. Rafael, kumain ka ng sopas. Rafael, paano kaya ang damit na ito? May problema ba? Nandito ako para kumuha ng gamit. Walang tao sa bahay. Kasama ko si Sofia, nag-iikot sa mga tindahan ng resort. Tigilan mo na ang paggawa ng eksena. Tutuparin ko ang aking pangako tungkol sa kasalan. Kapag nabayaran ko na si Sofia, babalik ako at pakakasalan kita. Bakit ako naging balisa buong araw? Maligayang pagdating, Binibining Santos. Hayaan mo akong kunin niyan. Mula ngayon, ito na ang iyong tahanan. Magpakalma ka lang. Bo. Maligayang pagdating, Ginang Hale.
Kukuha lang ako ng isang bagay. Walang tao sa bahay. Rafael? Ano ang ginagawa mo rito? Nasaan si Maria? Pumunta siya para magpakasal. Ano? Rafael, ngayon tayo na lang dalawa. Kasal? Kanino? Kay Marco, syempre. Hindi ka ba niya sinabihan? Paano siya biglang nagpakasal? Kami pa rin noon ay engaged. Tapos na ang engagement ninyo. Pumayag siyang pakasalan si Marco. Iyon ang paraan para makuha niya ang halamang kristal na may 6 na talulot para gamutin ako. Wala ka talagang alam, ano? Akala ko sa tuwing binabanggit mo ang engagement, sinusubukan mo siyang paatras. Rafael, tayo ay para sa isa't isa. Ngayon, Rafael, ano ang ginagawa mo? Rafael? Rafael? Ano ang problema? Rafael, bumalik ka na. Rafael, lasing ka. Masama pakiramdam mo? Gagawa ako ng sabaw para sa iyo. Hindi na kailangan. Nag-aalala ako na baka hindi ka komportable. Wala kang pakialam. Ang liwanag na para sa akin. Sisikat na ba ito sa iba ngayon? Rafael? Anong problema? Si Maria ay tumanggap ng proposal ng kasal mula sa pamilya Hale. Bakit walang nagsabi sa akin? Ayaw ni Maria sabihin. Hiningi niya na itago namin ito. Rafael, ayaw mo pa bang pakawalan si Maria? Sinabi mong hindi mo siya mahal. Siyempre ako. Hindi ko siya kailanman mamahalin. Kung ganoon, ngayong gabi. Sofia, bukas, dadalhin kita sa paborito mong Michelin restaurant, okay? Si. Ang talunan, kung ganoon. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Tapos na akong maligo. Tapos na akong maligo. Ikaw naman. Hindi pa tayo kasal. Paano kung matulog ako sa guest room? Ano? Natatakot kang kainin kita? Ikaw, baka magdamit ka muna? Patuyuin mo ako. Malapit na tayong magpakasal. Hindi mo man lang. Tutulungan ako dito? Hindi iyon. E ano kung gayon? Sorry. Ang sakit siguro ng masaksak diyan. Narinig ko, mas walang kakayahan ng isang tao. Mas baluktot sila.
Kaya pala gusto niyang patuyuin ko siya. Baka naman kakaibang fetish? Anong tingin yan? Gusto mong makita? Hindi, Ano? wala akong pakialam doon. Walang pakialam sa ano? Alam mo, ang bagay sa pagitan ng lalaki at babae, Marco, ano ang gagawin mo? Wala akong silbi. Ano sa tingin mo ang kaya kong gawin? Hindi ka walang silbi. Marco, dahil nagdesisyon akong pakasalan ka, gusto kong magkaroon ng magandang buhay. Kasama ka. Kahit malusog ka man o hindi, ako, wala akong pakialam. Marco, hindi ko mapapangako na mamahalin kita agad. Ngunit susubukan kong mahalin ka ng totoo. Bigyan mo ako ng oras. Ayos lang ba iyon? Siya. Paalam, Rafael. Maria, kaya kong maghintay. Matutulog ako sa silid panauhin. Mukhang ibang-iba siya sa mga chismis. Umupo ka. Lahat ito ang paborito kong pagkain. Inihanda ba niya ang mga ito ng espesyal? Ano ang problema? Hindi mo ba gusto? Hindi. Eto. Ang ganitong payapang kaligayahan, hindi ko naranasan iyon kasama si Rafael. Ginoong Hale, dumating na ang package mo. Sige, nakuha ko. Opo. Dadalhin kita sa isang lugar mamayang gabi. Maria, bumalik ka na. Rafael, nasiraan ka ba ng ulo? Iniisip mo na naman si Maria. Siguro hindi na lang ako dapat nagising. Hindi na lang dapat ako nakialam sa inyo. Hindi, Sofia. Talaga? Alam mo, mula nung iniligtas mo ako sa pool nung bata pa tayo, umiibig na ako sa'yo. Minahal kita sa lahat ng mga taong ito. Kailangan mong magtiwala sa akin. Rafael? Hindi na dapat kita pinagdudahan. Kaya alisin na natin ang piano na iyan, okay? May mga bakas pa si Maria. Hindi ko gusto iyon. Siya? Rafael, gusto ko ito. Ibibigay mo ba sa akin? Ito ay walang kwenta. Ang huling item sa auction ay ang Heart of Rose. Magbibid ako dito at ibibigay ito sa iyo bilang regalo sa kasal. Sige? Talaga? Yun ba ang nag-iisa sa mundo? Ang Heart of Rose. Narinig ko ang diamante na iyon ay isinuot ng isang prinsesa ng Britanya. Oh. Rafael, napakabuti mo sa akin. Siyempre, ikaw ang pinakamahal ko. Rafael, huwag kalimutan na iniligtas ka ni Sofia noong bata pa kayo. Gumising ka, gumising ka.
Hindi mo dapat. Para sa isang taong hindi mahalaga, paiyakin siya. Bakit mo ako dinala dito? Ang susunod ay ang hinihintay ng lahat, ang Rose's Heart. Iyan talaga ang Rose's Heart. Napakaganda ng kinang. Tama ba? Parang panalo na makita ito. Sino kaya ang magdadala nito ngayong gabi? Panimulang bid, $12 milyong. 12 milyon? Ang dami naman. Gusto mo ba? Masyadong mahal. Kung bibilhin ko, matatakot akong isuot. At mag-alala sa mga magnanakaw. Hindi sulit. Okay lang. Kung gusto mo, bibilhin natin. Hindi ko gusto. Talagang hindi. Wala bang nagtataas ng paddle? Ang Rose's Heart ba ay magiging ang unang item na hindi mabibenta ngayong gabi? Wow, may bid na itong Ginoo. Simula sa $12 milyong. Hindi ba iyan ang CEO ng Grupo Lazaro? At ang katabi niya ay W. Narinig ko ang kasintahan ni Ginoong Lazaro, nasuri sa coma ng 3 taon, at kakagising lang. Si Ginoong Lazaro, para mapangiti siya, gumastos ng malaking halaga. Ang nakakainggit. Rafael, salamat sa pagbibigay sa akin ng napakamahal na regalo. Natutuwa akong nagustuhan mo. Rafael, kaya ganito ka pala kapag mahal mo ang isang tao. $12 milyong, pangalawang tawag. May iba pa bang bid? Mukhang si Ginoong Lazaro, ang itinakdang may-ari ng Rose's Heart. 10 milyon. $15 milyong. Buwisit. Umaasa kay Marco yang batingaw naglakas loob makipag-compete sa akin. Ginoong Hale ay nagbid ng 15 milyon. May iba pa, isang beses na. Rafael, 20 milyon. 20 milyon, isang beses na. 30 milyon. Hindi mo kailangan sayangin ang pera ng ganito. Ako. Ayaw ko na ang mga nangaapi sa'yo. Ay mag-enjoy dito. si Maria ay ginagawa ito ng may intensyon. Kumapit siya kay Marco. Para lang hiyain tayo. Alam ko gusto mong ipagtanggol ako. Pero itong Heart of Rose, ayaw ko talaga ito. Okay lang. Kung talagang ayaw mo ito, pwede nating itong bilhin. At itapon na lang. Ganito pala ang pakiramdam ng mayaman? 30 milyon, isang beses na. Unang beses makakita ng taong nagbid ng ganyan. Para bang nag-aaway ang mga Diyos. Bulag ka ba? Si Ginoong Hale yan, ang pinakamayamang tao sa kabisera? Sino ang maglalakas loob na makipagkumpetensya sa kanya? Ginoong Lazaro, bagamat siya ay ang bagong yaman ng kabisera. Kumpara kay Ginoong Hale, malayong malayo siya. Ano bang magaling sa pinakamayaman, pero isa pa rin siyang batingaw na walang bayag? Rafael, gusto ko talaga ito. Pwede mo bang subukan muli? 31 milyon. Ano naman kung may suporta siya kay Marco? Ang iyong minamahal na si Rafael ay gumagastos ng malaking halaga para sa akin. At ikaw? Ay naiwang pinabayaan. Wala nang bid, tapos na tayo. Nanalo ako. 31 milyon, isang beses na. 31 milyon, dalawang beses na. 31 milyon. Ito ay Pagsisindi ng Sky Lantern. sinisindihan nila ang Sky Lantern. Ito ang unang beses na nakakita ako may nagsindi ng Sky Lantern. Sino kaya ang nagsindi? Kailangan pa bang itanong, tiyak na si Ginoong Hale? Binibining Maria Santos ay nagsindi ng Sky Lantern para sa Heart of Rose. Hayaan nating lahat batiin si Binibining Maria Santos sa pagkuha ng Heart of Rose. Binabati kita. Naiinggit ako. Ang galing. Papalampasin ko ito ngayon. Pero wag kang magiging pabaya ulit. Gusto mo ba? Ah? Ibig kong sabihin, makita si Sofia na galit na galit. Hindi ba yun nakakatuwa? Buwisit! Sino ang pamilya mo? Masaya.
Kaya sulit ang lahat. Mga binibini at Ginoo, ngayong gabi, kahit magkano ang taya ni Ginoong Lazaro, tataasan ko palagi ng isa. At sisindihan ko ang Sky Lantern para sa lahat. Ginoong Hale, talagang nasisiyahan ka sa pagkuha ng mga mahal ng iba. Iyan ay dahil ikaw. Hindi marunong makilala ang perlas sa mata ng isda. Hindi marunong mag-iba. Kahit gaano ka kayaman, hindi ka pwedeng maging ganoon kaaksaya. Okay lang. Basta gusto mo. Rafael, si Maria ay dati napakasunurin. Hindi ko alam kung bakit siya naging ganito. Anong ginagawa mo dito? Ang yabang ng ate mo ngayon, hindi nakapagtataka. Ngayong kasama mo ang pamilya Hale. Rafael, kontrolin mo ang babae mo. Maria, kailangan nating mag-usap. Sa harap ko mismo, nanliligaw sa fiancé ko. Ganito ba ang pamilya mo humahawak ng mga bagay? Kung naaalala ko ng tama, ang engagement ni na Maria at ako ay kilala sa buong kabisera. Tama. Alam mo yan, lahat sa kabisera ay alam. Gayunpaman, dinadala mo pa rin ang babaeng ito sa paligid bilang magkasintahan kahit saan. Akala mo ba walang makakapansin? Sofia at ako, Wala tayong dapat pag-usapan. Ang kasal namin ay sa susunod na buwan. Kung gusto mong pumunta, malugod kang tinatanggap kahit kailan. Maria, dahil engaged ka na sa ibang tao, bakit ka pa nakikipagkompetensya para sa Rose Heart? Sa tingin ko, hindi mo pa nakakalimutan si Rafael. Sinusubukan mong makuha ang atensyon niya. Ginoong Hale, wag mong sabihing hindi kita binalaan. Maraming lalang ang ate ko. Mag-ingat ka baka gamitin ka niya. Kung gusto ng kapatid mo na gamitin ako, magiging karangalan ko. hindi mo ba naiintindihan? Kung hindi para sa 6-petal crystal grass para makuha ang loob ko, bakit siya pakakasalan ng isang walang kwenta na tulad mo? Rafael, sobra na yan. Rafael, okay ka lang? Sinaktan mo ako. Rafael, magbigay galang ka sa nobyo ko. Bulag ako dati. Huwag mong iparamdam sa akin na mababa ka ngayon. Tama si Sofia. Sinadya mo iyon. Maging ang engagement o ang Heart of the Rose, lahat iyon ay para lang mabawi ang mga laro ko. Ang makapangyarihang grupo Lazaro, hindi ba kayo makabili ng salamin? Ang relasyon namin ni Maria ay walang kinalaman sa isang tulad mong walang silbi. Sumama ka sa akin. Mag-usap tayo ng maayos. Kung maglakas loob ka pang insultuhin ang nobya ko, hindi ako magdadalawang isip na ibagsak ang grupo Lazaro. Anumang oras? Ayaw ko siyang makita. Pwede mo ba akong ihatid sa bahay? Rafael, Ginoong Hale, huwag kang magpaloko sa kanya. Ang nanay niya ay isang talamak na maninira ng tahanan. Wala rin siyang kabutihan. Ang sampal na hindi ko na ibigay noong isang beses, ibibigay ko sa iyo ngayon. Dapat kang matuwa na hindi ako nambubugbog ng babae. At ikaw, Rafael, sasabihin ko sa iyo, dati, dahil lang sa paggalang kay Maria kaya kita pinalampas. Kung magpapatuloy ka, tanungin mo ang sarili mo kung kaya mo bang tiisin ang galit ko. Umalis na tayo. Maria. Ang isang Heart of the Rose ay sapat na para tuluyang magbago ang isip mo. Wala kang espesyal. Huwag mo nang pakialaman ang ginagawa niya. Tumigil na ako sa paggusto sa kanya. Umalis na tayo. Anong problema? Hindi mo gusto? Halos 100 milyon. Paano ko naman hindi magugustuhan? Hindi ako makapaniwala na may taong gagawin ang lahat para pasayahin ako. Pusong rosas ay makapagpapabago ng iyong puso ng tuluyan, Maria? Anong problema? Galit ka? Iniisip mo pa rin si Rafael? Hindi ko lang inakala na magiging ganito siya.
Naawa ako sa sarili ko. Sumusumpa ako? Lubos ko nang nilinis ang aking puso. Mula ngayon, gusto ko lang na makasama ka at sumulong. Naniniwala ako sa iyo. Masaya talaga ako ngayon. Salamat. Marco, Kanina lang, ano ang tawag mo sa akin? asawa. Mukhang si Ginang Hale ay hindi makapaghintay na pakasalan ako. Hindi naman. Hindi ba? Ayaw mo akong pakasalan? Sino ang gusto mong pakasalan? Rafael? Bakit mo siya biglang binanggit? Siya. Hindi ko na siya babanggitin. Ginang Hale? Anong tingin yan? Iniimbitahan mo ako? Hindi. Hindi ba si Marco ay walang pinagmulan? Ano? Ikaw? Susian ng kotse? May gagawin si Isabel ngayon. Nag-date siya. Mukhang nakikita mo na susi ng kotse. Medyo dismayado. Talagang hindi. Sa totoo lang, sa tingin ko, ang hindi mag-aanak ay ayos lang din. Hindi ko naman talaga gusto ang mga bata. Nakikita ko sila na masyadong maingay. Kaya palagi tayong mag-e-enjoy na dalawa lang tayo. Kung nakakaramdam ka ng lungkot, pwede tayong mag-ampon ng isa. Narinig ko na ang mga taong may problema sa bagay na iyon ay napaka-sensitive tungkol dito. Hindi ko ba dapat banggitin sa kanya? Mukhang, si Ginang Hale, ay may malalim na maling pagkaunawa sa akin. Kailangan kong seryosong linawin sa iyo. Ano? Ano? Maling pagkaunawa? Kailangan ba nating pag-usapan ito rito? Eksakto. May kasabihan. Ang naririnig mo ay maaaring hindi totoo. Ang nakikita mo ay totoo. Ano ang gagawin mo? Ikaw. Hindi iyon. Hindi ka. Wala ako. Oh? Hindi ba't engaged na tayo? Bakit lahat ito? Sabi nila, malaking bagay sa babae ang proposal. Napaka-espesyal talaga. Ang meron ng iba, dapat meron ka rin. Ang iba, nagpo-propose sa candlelit dinner. Pero ikaw, ginawa mo ito sa umaga. Hindi ko na nahintay hanggang gabi. Ano ang gagawin ko? Marco! Sobrang saya ko. Parang iiyak ako. Sa akin, kahit masayang luha, hindi ko papayagan. Sinasaktan nito ang puso ko. Marco, salamat. Sa halip na salamat, mas gusto kong marinig ang tatlong ibang salita. Mahal kita.
Ang ganda ngayon, aking binibini. May magandang panlasa ka sa mga damit. Ang dami mong alam tungkol dito. Huwag mong sabihin sa akin na madalas kang pumipili ng damit para sa mga babae. Mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Sa lahat ng mga taon, ikaw lang ang nagustuhan ko. Hindi ba't panandalian lang tayong magkakilala? Mukhang hindi pa ako naaalala ng aking munting amo. Munting amo? Munting amo? Naalala mo ba ang 20 taon na ang nakalipas? Dinala ako ni Lola sa kabisera. Noong mga panahong iyon, kakamatay lang ng mga magulang ko. Umiiyak ako sa tabi ng daan. Nakilala kita, binigyan mo ako ng isang pirasong candy. Naalala ko sinabi mo, kainin mo ito at hindi ka malulungkot. Mamaya, madalas akong mabuli. Lagi mo akong ipinagtatanggol. Kaya ikaw pala ang iyakin na iyon. Kaya ikaw pala yung maliit na iyakin. Nandito ako. Walang manggugulo sa kanya. Takbo! Tigil mo na yung pag-iyak. Simulan ngayon ako na ang boss mo. Poprotektahan kita. Hindi ko talaga inaasahan yun. Dati, ang payat mo. Mahal, bigyan mo naman ako ng break. Baliw ba si Marco? Pag-target sa Grupo Lazaro ng ganito, walang iniisip na kahihinatnan. Anong makukuha niya dyan? Di niya. Anong? Ginagawa niya yon para gumanti sa kanila. Dahil kay Maria, Ang dating fiancé mo. hindi na. Kumapit na siya kay Marco. Itatapon ka niya para sa isang pilay. Ayaw ka na niya. Ako ang ayaw sa kanya. Rafael, maaari mo akong lokohin. Ngunit wag mong lokohin ang sarili mo. Hindi naman sa hindi ko kita ng magkasama. Ang tingin mo kay Maria, tiyak na hindi normal. Rafael, malambot ang puso ng mga babae. Kung hindi iyon gagana, basta lambingin mo siya. Humingi ka ng taimtim na paumanhin. Baka magbago ang isip niya. Bukod doon, kapag siya ay talagang nagpakasal kay Marco, huli na ang lahat para magsisi. Sinabi ko sa iyo, mahal ko si Sofia. Iayos mo para sa akin. Makalipas ang 3 araw, nabigyan si Sofia ng isang marangyang seremonya ng panunuyo. Hindi mo naman seryosong iniisip na ito ay magpapagalit kay Maria, hindi ba? Sana, balang araw si Rafael ay makapagbigay sa akin ng panunuyo. Ang pagsasabi nito ng malakas ay nagiging dahilan para hindi ito mangyari. Bukod doon, engaged na kami. Hindi na kailangan. Nako, kalokohan. Si Marco at ang kanyang mga tao ay nagtaas ng taya. Ang stock ng ating kumpanya ay na-short nila. Ano? Anong nangyayari? Rafael, nabalitaan ko na sa auction na offend mo si Ginoong Hale, kaya sadyang gumanti siya sa Grupo Lazaro. Tama ba? Rafael, inilipat lang namin ang kumpanya sa iyong mga kamay gaano katagal na, at sobra kang nagmamalaki sa sarili. Si Marco ba ay taong kaya mong saktan? Gusto kong bawiin ang aking mga shares. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama sa iyo. I-cash out. I-cash out. I-cash out. Wag, ito ay isang misunderstanding lang. Ang negosyo ay puno ng daya at panloloko. Nangyayari iyan, alam mo, tama ba? Sino pa ang gustong mag-withdraw? Huwag kang pabigla-bigla, Rafael. Kahit sino man, hindi ko sila pipigilan. Rafael, I cash out. I cash out. Huwag kang umalis. Tara, isa pa. Sabi mo, kung malaman ni Ginoong Lazaro na ang kanyang driver ay nakikipagtalik sa asawa niya sa sarili niyang bahay, hindi ba siya mababaliw? Huwag mo siyang banggitin sa akin. Para siyang piraso ng kahoy. Ang kapatid kong babae ay hinabol siya ng maraming taon. Walang swerte. Ang makasama siya ay mas masahol pa sa pagiging balo. May lakas ka. Gusto ko ito ng sobra. Sofia, May ingay? Bumalik na ba si Rafael? Rafael, ikaw ba yan? Sinabi ko sa iyo na hindi siya babalik sa oras na ito. Ang mga shareholders ay talagang nagkakagulo. Tara,
Mahal. Daniel, hukayin mo lahat tungkol kay Sofia. Rafael, sasabihin ko sana sa'yo. Pagkatapos mong umalis, nakatanggap ang inbox mo ng anonymous na email. Rafael, ikaw, handa ka na. Si, Sa loob, puno ito ng mga litrato ni Sofia. Hindi ko naisip na ang taong ito ay mukhang walang masamang intensyon. Pero sa totoo lang, sobra siyang malikot sa pribado. Ayon sa impormasyon, naaksidente siya sa sasakyan at naging halaman. Dahil kasama niya sa sasakyan ang ibang lalaki. At sobrang wild. May mga video din doon. Rafael, kung talagang hindi okay, dapat mong tingnan. Hindi ko siya hinawakan. Anong dala mo rito, bata? Lolo, narito ako. Para magtanong sa'yo. Ano iyon? Naalala mo ba noong bata pa tayo, yung babaeng nagligtas sa akin sa pool? Sofia ba ang pangalan niya? Bata, ano pangalan mo? Lolo, ang nanay ko ay lahi ng Shi. Pwede mo akong tawaging Maria. Sofia. Ano? Maria? Sofia? Lumalabas. Mali ito simula pa lang. Rafael, may artista pumunta sa school ngayon. Siya ang lahi niya, katulad ng nanay ko. Anong pagkakataon? Pasensya na. Ako, iiwan na kita. Mali. Lahat mali. Ano ang mali? Lolo, kung hahayaan ko ang minamahal ko na makasal sa iba na may sugat sa puso, ano ang dapat kong gawin? Tanong pa ba iyan? Siyempre, gawin mo ang lahat para mabawi siya. Tama ka, Lolo. Aalis na ako. Natatakot ako na kapag pinalampas mo, mawawala na ito ng tuluyan. 4 na shareholders ang nag-announce ng pag-alis ngayon. Malaki ang ating talo. Kung magpapatuloy ito, talagang magde-declare tayo ng bankruptcy. May gagawin ako. Itong si Marco, kasing sama ng sabi ng mga chismis. Hinahabol tayo para patayin. Siya nga pala, sa resort, nalaman mo ba kung paano nasaktan si Maria? Nalaman namin. Pinakialaman ng surveillance. 4 Pinanood ko ang na-restore na footage. Oo. Si Sofia, iyon. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ako makapagdesisyon. hindi makapagdesisyon? Di pumunta tayo sa dalawa. Pero sobrang busy mo sa trabaho. Kailan ka may oras para sa akin? Siyempre alam ko kung alin ang mas mahalaga, ang asawa ko o ang karera ko. Ikaw ba ay naghihirap sa pag-ibig? Ano ang problema? Hindi mo gusto? Gusto ko. Sobra. Salamat sa pagmamahal mo sa akin ng ganito. Sa palaging pagmamahal sa akin. Hayaan mo akong magtanong, may reward ba ako? Anong reward? Maliwanag ba ang araw? Ginoo? Ginoo, nandito si Rafael. Gusto niyang makita si Binibining Santos. Dapat ba natin siyang makita? Hindi. Sabihin mo sa kanya na maglaho. Opo. Ginoong Lazaro, huwag ka nang maghintay pa. Hindi ka makikita ni Binibining Santos. Wala kang pakialam doon. Di maghintay ka. Maria, hindi ako makapaniwalang napakawalang puso mo. Naawa ka sa kanya? Naawa ka ba sa kanya? Hindi ka nagtitiwala sa akin. Hindi. Pero mahal mo na siya sa loob ng 10 taon. Ayaw ko lang na patuloy kanyang guluhin. At ayaw kong siya ay makaapekto sa iyo. Paano kung ganito?
Papalabasin ko siya sa pamamagitan ng ibang tao para hindi ka na niya guluhin muli. Ang pamilya Lazaro ay hindi kasing lakas ng pamilya Hale, pero may impluensya pa rin sila sa sosyal na bilog ng Beijing. Para sa akin, huwag nang gumawa ng gulo. Pero, Si 3 minuto, papalabasin ko siya, okay? okay. Hintayin mo akong bumalik. Maria. 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 Rafael, bumalik ka. Maria, sa wakas, nalaman ko na nitong mga nakaraang araw. Ang mahal ko ay ikaw. Mali ako dati. Baliw yun. Maria, patawarin mo ako, okay? Maria, alam ko ang ginawa ko dati. Nasaktan ka. Maaari kong ilipat ang lahat ng aking ari-arian sa iyo. At Rafael, maaari kong bayaran. Kung papatawarin mo lang ako, maaari kong sirain ang reputasyon ni Sofia. Kung iyon ang magpapasaya sa iyo, maaari kitang bigyan ng seremonya ng panunuyo. Ako, Rafael, Maria, magsalita ka. Nakikinig ako. ang gusto ko, nasa akin na. Hindi mo siya mahal, di ba? Minahal mo ako ng 10 taon. 1 buwan mo pa lang siya kilala. Imposibleng mahal mo siya. Hindi ka nahulog sa kanya. Tama? Hindi. Mahal ko siya. Rafael, mahal ko siya ngayon. At lagi ko siyang mamahalin. Kung may susunod na buhay, mamahalin ko rin siya sa susunod na buhay. Imposible. Gagawin mo ang lahat para sa akin. Inagaw mo ang Rose Heart para lang magalit ako. Alam ko lahat yon. Maria, bumalik ka sa akin. Okay? Noong araw na iyon sa ospital, hinawakan mo ang kamay ni Sofia at ginawa mo kung ano. Nakita ko lahat. Nakita ko lahat. Rafael, ang magmahal ay hindi tama o mali. May simula at wakas lang ito. Rafael, tapos na tayo. Bumalik ka. Kung may konsensya ka sa akin, huwag mo akong gawing mahirap. Ayokong magkamali si Marco. Masasaktan ako. Nagkasundo tayo ng 3 minuto. Hindi naman ako lumampas, di ba? Kanina lang? Sobrang takot ko. Takot saan? Dati, ito ay naginawan ka ng masama ni Rafael. Nabigo ka sa kanya. Pinili mo ako. Iyon ay may katuturan. Pero ngayon, bumalik siyang nagmamakaawa sa iyo ng ganito. Hindi ako sigurado kung magsisisi ka. Kung magsisisi ako, hahayaan mo ba akong sumama sa kanya? Paano kung magsisi ako? Papayagan mo ba akong sumama sa kanya? Pasensya na. Nasaktan ba kita? Hindi masakit. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Hindi ko gagawin. Pero papatayin ko siya. Hindi mo gagawin. Madam, hindi mo ba narinig ang aking reputasyon? Naniniwala lang ako sa nakikita ng aking mga mata. Matapos ang mga araw na magkasama tayo, ang nakikita ko lang ay mahal mo ako. Inaalagaan mo ako.
Nirerespeto mo ako. Kaya hindi mo gagawin iyon. Kung talagang gumawa ako ng isang hangal na desisyon, talagang papayagan mo akong umalis. Ako, Pero hindi ako aalis. Mananatili ako sa iyo, Marco. Rafael, paano ka naman nabasa ng husto? Huwag mong basain ang damit mo. Rafael, maghihintay ako sa iyo sa kwarto. Matulog ka na muna. Huwag mo akong hintayin. Rafael, anong problema? Bukas ng alas 7. Hotel Marilag. Naghanda ako ng sorpresa para sa'yo. Talaga? Rafael, tapos na tayo? Mahal ko na siya. At mamahalin ko pa rin siya sa hinaharap. Kung may susunod na buhay, mamahalin ko rin siya sa buhay na iyon. Maria, sarili ko ang may sala sa pagkawala mo, di ba? Bakit? Alam ko na ikaw ang mahal na mahal ko. Maria, paano kita mababawi? Ginoong Reyes, bihira kang umuwi ng bansa. Hindi mo nakalimutan ang dati mong syota, di ba? Paano ko makakalimutan? Masyadong malapit ang mga kalaban ko. Hindi makapagsugal na bumalik. Pero ngayong umatras na sila. Diretso akong pumunta para makita ka, di ba? Ganyan dapat. Kamakailan? Para akong balo na nabubuhay mag-isa. Sawa na ako. Ipadala ko sa iyo ang address. Alagaan ka ng asawa mo. Hindi ngayong 2 araw. Sinabi ni Rafael na naghahanda siya ng sorpresa para sa akin. Medyo generous siya. Alam mo ba? Rafael, ngayong gabi, Pupunta ako sa study. ang tawag sa iyong walang kwenta ay kulang pa. Rafael, Pumayag na ako na pakasalan ka. Huwag kang gumawa ng anumang hindi kailangan. Rafael, nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang umalis. Karma ko ito. May oras pa naman. Parang hindi na kasing liksi ang mga daliri ko noon. ayos ka lang ba? Bakit ka bumalik? Hindi ba sinabi mong may kagyat na pulong? Kahit ang pinakakagyat na pulong,
ay walang kuwenta kumpara sa iyo. Uy, kunin ang mga pinakamahuhusay na doktor sa lungsod, ang mga pinaka-autoridad na doktor para pumunta at suriin ako. Opo. Mabuti naman ako. Wala nang dahilan para gawing malaking bagay. Kailangan, aayusin ko ang kamay mo. Dahil gusto kong marinig kang tumugtog ng personal. Kahit isang beses lang. Siya, Nakita na ba ni Rafael ang mga video na iyon? Oh, nagpadala rin siya ng isang tao upang magsiyasat sa footage ng resort at malamang alam na niya ngayon na sinaktan ni Sofia ang kamay ng babae. Alam na si Sofia iyon? Naglakas loob pa rin siyang mag-propose? Alam niya na si Sofia at naglakas loob pa siyang mag-propose. Baka talagang mahal niya si Sofia. Kahit na ang kamay ni Maria ay ganap na gumaling o hindi, pababayaran ko sa kanila ng 100 beses. Oh, Ginoong Hale. Ang kamay ni Ginang Hale ay hindi malubhang nasugatan. Hanggat ginagawa niya ang tamang rehab, ganap siyang gagaling. kita mo? Sinabi ko sa'yo na okay lang? Sige, doktor, pakiusap. Ayusin mo ang rehab plan. Opo. Alam kong nag-aalala ka para sa akin. Pero ayos lang talaga ako. Sinabi ng tatay mo ngayong gabi na si Rafael ay magpo-propose at isasama ka niya. Magpo-propose si Rafael ngayong gabi. Hiniling ni Ginoong Santos na dalhin kita para dumalo ng magkasama. Ayos lang. Kung ayaw mong pumunta, sabihin mo lang na hindi. Pupunta ako. Kung hindi, talagang paiiralin niya ang nanay ko. Paano kung ganito? Isama natin si nanay para tumira sa atin. Dot. Hindi siya aalis. Sinubukan ko siyang kumbinsihin sa loob ng maraming taon, pero tumatanggi siyang umalis. Mahalaga pa rin si tatay sa kanyang puso. Kung hindi, hindi niya patuloy na titiisin si Sofia. Rafael, si Sofia ay nasa iyong mga kamay mula ngayon. Dapat mong tratuhin siya ng mabuti. Darating ba si Maria? Dapat nasa daan na siya. Sige, babalik na ako sa trabaho, Ginoong Santos. Sige, magpatuloy ka. Huwag kang mag-alala sa amin. Gawin mo ang iyong bagay. Kumikibot-kibot ang kanan kong talukap. May masamang mangyayari, hindi ba? Huwag kang magsabi ng mga malas na bagay. Bilis, tanungin mo si Maria. Bakit wala pa siya rito? Huwag mong isipin na dahil kasama niya si Marco, maaari niya akong baliwalain ang kanyang ama at hindi seryosohin. Hindi pa nagpapakita sa publiko si Marco dati. Pagkatapos makipag-engage kay Maria, lagi siyang may grand entrance. Ito ba ang tinatawag na spoiled? May kaibigan ako sa real estate. Si Marco kamakailan bumili ng ilang ari-arian, tulad ng hasyenda ng Reyna, lahat sa pangalan ni Maria. Saang direksyon ako luluhod para makahanap ng asawang tulad ni Marco? Sa panaginip mo, Kaya, hindi pala scam yun. Totoo pala. Siyempre, totoo ito. Ang laking bagay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sasabihin ko sa iyo sa susunod. May susunod pa? Hindi, Marco. Ang iyong palitan ay iba sa akin, di ba? Kung patuloy mo akong titingnan na may mga matang puno ng paghanga, natatakot ako na hindi ko mapigilan na halikan ka rito mismo, sa harap ng lahat. Hindi ka maglalakas loob. Mahal, nandito na ako. Oh, Ginoong Hale, narito ka na. Nanay, Mukhang pinapaboran ka ni Ginoong Hale. Medyo tumaba ka. Tama na. Sa masayang okasyong ito, huwag mo kaming ikahiya. Talagang autoridad ka, Arturo.
Natatakot lang ako na baka siya makasira ng mood para sa lahat. Si Elias ay lumitaw na. Mukhang hindi na napigilan ni Elias ang sarili. Dapat na ba nating isara ang bitag? Hindi pa. Wala pa tayong sapat na ebidensya. Harapin muna si Sofia. Sige. Rafael, tumanggi akong bigyan ka ng dignidad na gusto mo. Sinta, Sino yan? ako to. Anong ginagawa mo rito? May nakakita ba sa'yo? 3 taon akong nagtago sa ibang bansa, syempre walang nakakita sa akin. Walang nakakaalam. Sinabi ko sa'yo ngayong gabi. Sobrang impatient mo naman. Yan ang dahilan kung bakit exciting. Binibining Santos, handa ka na ba? Tumatawag sila mula sa chapel? Darating na. Mas mabuti nang umalis ka na ngayon. Tawagan mo ako mamayang gabi. Anong nakakasira ng saya? Maria, sa huli, ikaw ang talo ng lubusan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ang lalaking pinakamamahal mo ay lumuhod sa harap ko. Uy, bakit tumigil? Siya ang pangalawang anak na babae ng pamilya Santos. Siya ang kasintahan ni Ginoong Lazaro. Hindi ba siya umatras? Ngayon gusto niyang pakasalan ng kapatid na babae? Hindi ko alam. Sofia, sa lahat ng mga taon na ito, ikaw lang ang nasa puso ko. Nasa koma ka sa loob ng 3 taon. At nanatili ako sa tabi mo sa 3 taon na iyon. Pagkatapos mong magising, gusto kong dalhin ang buong mundo at ilagay ito sa iyong paanan. Papakasalan mo ba ako? Oo, gusto kitang pakasalan ngayon na. Rafael? Anong ginagawa mo? Sandali, hindi ba iyon si Binibining Santos? Walang hiya. Talagang walang hiya. Walang hiya. Talagang walang hiya. Sobrang walang hiya. Patayin nyo yan. Lahat. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo na. Naglakas loob kang gawin, pero ayaw mong makita ng lahat? Rafael? Rafael, papaliwanagan kita. Huwag mo akong hawakan. Rafael, ito peke ito. Ito ay pinakialaman sa Photoshop. May nag-set up sa akin. Rafael, alam ko ang pagkatao ni Sofia. Hindi siya gagawa ng bagay na walang puso. Tiyak, may hindi pagkakaunawaan. Rafael, hindi ka ba naniniwala sa akin? Maniwala? Sofia, nakita ko mismo ikaw at ang driver sa silid. Iyon ba ay hindi rin pagkakaunawaan? Kung aakyat ka ngayon, ang ginawa ni Rafael ay mauuwi sa wala. Ibig mong sabihin si Rafael ay alam na ito, pero inayos pa rin niya ang seremonya ng proposal na ito. Tama? Sofia, gusto ko siyang pakasalan para ring makita kita araw-araw. Nakakabaliw ito. Rafael, maaari mo bang patayin muna ang video? Ito ay isang live stream. Kahit galit ka pa sa akin, hindi mo ako maaaring sirain. Kaya kong balewalain ang lahat ng yon.
Alam na alam mo na noong bata pa ako, ang nagligtas sa akin ay si Maria, pero inangkin mo ang kanyang pagkakakilanlan at nagpakasasa sa aking pagpapakabait. Sofia, nararapat kang mamatay. Kaya mukhang ang aking munting amo. Ang taong iniligtas mo noong bata ka ay hindi lang ako. Ano ang pinagsasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ngayong gabi pag uwi mo, pag-usapan ninyo ito ng mabuti ng iyong asawa. Rafael, bitawan mo ako. Kahit na mali si Sofia, hindi ka dapat gaanong pabigla-bigla. Huwag mong ilabas ang maruming labada sa publiko. Rafael, Rafael, siya ano ang gusto niya? Nabaliw na talaga siya. Dahan-dahan lang. Tingnan natin. Masakit ba? Rafael. Nababali ang kamay ko. Noong ginamit mo ang takip ng piano para baliin ang kamay ni Maria, akala mo ba ay makakaramdam din siya ng sakit? Rafael, kaya ngayon, ikaw ay. Narito para maghiganti para kay Maria? Iyong walang hiya, di ba? Tama na. Rafael? Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Maria, alam ko kasalanan ko ito. Nakapaghiganti na ako para sa'yo. Mapapatawad mo ba ako? Ang paghusga kay Sofia ay trabaho ng pulis. Hindi mo pwedeng gawin ang hustisya sa sarili mong paraan. Sofia, hindi ko kailangan ng peke mong kabaitan. Umalis ka sa harapan ko. Maria, hindi mo pa rin ako mapapatawad? Pagkatapos ng lahat, hindi mo ba naiintindihan? Ang dahilan kung bakit ako binubuli ni Sofia ay dahil sa ugali mo. Ngunit sa huli, dahil din sa pagiging paborito kita na nagbigay sa'yo at kay Sofia ng karapatang bulihin ako. Pero kung mapapatawad kita o hindi, ay wala na ring saysay. Ngayon, masaya na kami ni Marco. Pakiusap, mula ngayon, huwag mo na kaming gambalain. Tara na. Maria, tama ka. Nabulag ako at nagkamali ng paghusga sa mga tao. Sinira ko ang puso mo. Nawala ang kamay mo dahil sa akin. Ngayon, babayaran ko ang pagkakamali ko. Rafael. Rafael, nababaliw ka na ba? Pasensya na. Rafael, sigilan mo na. Arturo Santos, Arturo Santos. Rafael, kahit basagin mo ang dalawa mong kamay, hindi na tayo makakabalik sa dati. Ayoko nang manood. Umalis na tayo. Umalis ka. Oh, wala na siya. Kahit ganon, hindi mo pa rin ako mapapatawad? Arturo Santos. Arturo Santos. Rafael, pasensya na. Pasensya na. Pakiusap, bitawan mo ako. Ibalik mo sa akin si Maria. Ibalik mo siya. Tigil. May darating, may tumawag ng pulis. Ayos lang. Ang tatay mo ay mainit ang ulo lang. Magiging maayos siya pagkatapos magpahinga. Si Sofia, siya. Natawagan ko na ang pulis. Si Sofia ay dapat maayos lang. Kailan ba ang batang ito? Naging ganito? Ang kamay mo. Si Sofia ay palaging ganito. Ang kanyang kayabangan at pananakot at ang iyong pagpapaubaya at pagtatangi ay hindi mapaghihiwalay. Pero ang nanay ko ay ang iyong legal na asawa. Pero lagi niya siyang tinatawag na kabit. Alam mo ba kung gaano kalaki ang tiniis ng nanay ko sa paglipas ng mga taon? Nanay, hindi mo kailangan ipagtanggol siya dahil masyado kang mahina. Kaya lagi kang binubuli. Kapag gumaling ka na, maghiwalay na tayo. Sa edad natin? Ikaw? Gusto mo akong hiwalayan? Palagi kong gusto bigyan si Maria ng isang matatag na tahanan. Kaya tiniis ko ito. Ngayon, may nahanap na siya na talagang nagmamahal sa kanya. Tita, isang karangalan.
Mula ngayon, hindi na ako mag-aalala na hindi siya inaalagaan. Maghiwalay na tayo. Kahit maghiwalay tayo, wala kang makukuha. Hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo. Wala akong gusto. Aalis akong wala. Bukod pa riyan, ang pera ng pamilya. Ibinigay mo na lahat kay Sofia, hindi ba? Nanay, sinusuportahan ko ang iyong diborsyo. Pero legal kayong kasal. Kung ano ang nararapat sa aking nanay, ay hindi dapat kulang ng kahit isang sentimo. Ikaw, Kahanga-hanga, ang pamilya Hale nga. Sa pagtingin pa lang sa mga muebles, tiyak na malaki ang ginastos. Nanay? Bakit hindi ka nalang lumipat sa amin ni Marco? Ang sarap nun. Bakit ka pa uuwi? Ang rehiyon ng Shi ay napakalayo sa kabisera. Hindi mo ba ako namimiss? Siyempre, oo. Pero hindi mo ba sinabi na dapat ako naman ang mabuhay para sa sarili ko? Mula nang pakasalan ko ang tatay mo, hindi na ako nakabalik sa Shi region. Ang mga babae ng Shi ay sinasabing mga inapo ng Phoenix. Mataas ang kanilang katayuan. Sila ay nag-aasawa lang sa loob, hindi lumalabas. Napunta ako sa ganitong kalagayan, nagdadala ng kahihiyan sa pamilya Lan ng Shi. Nanay, huwag mong sabihin iyan. Sa lahat ng mga taon na ito, lagi mo akong pinoprotektahan. Ikaw, ang pinakamabuting nanay sa mundo. Oh, huwag mong sabihin iyan. Tingnan mo kung gaano mo kahusay pinalaki si Maria. Siya ay naging mahusay. Marco. Si Maria ay matigas ang ulo. Kapag nagset na ng puso niya sa isang tao, dedikado siya habang buhay. Hindi mo dapat saktan ang puso niya. Tita, huwag kang mag-alala. Ako, Marco, sumusumpa. Na sa natitirang bahagi ng aking buhay, hindi ko gagawing malungkot si Maria. Sumupala ako at umiyak na. Tigilan mo ako. Sige, kung may gagawin ka, huwag mo kaming alalahanin. Tita, mag-usap kayo. Si Nanay, Si Elias ay nakatakas. Pero may mga tauhan kaming sumusunod sa kanya. Natagpuan ang kanyang krimen na pugad sa probinsya. Sugurin. Opo. Tama ba ang impormasyon? Kumpirmado. Anong ibig mong sabihin? Sa ilang araw, sina Marco at Maria ay babalik sa lungsod ng Liwanag para magpakasal. Lungsod ng liwanag? Di ba iyon kung saan ikaw ay may taguan sa probinsya? Tama, mukhang sa pagkakataong ito, pati ang Diyos ay nasa panig ko. 3 taon na ang nakalipas. Nabigo akong patayin si Marco. Nasugatan ko lang ang pinakamamahal niya. Ngayon, sisiguraduhin kong pareho sila mananatili sa lungsod ng Liwanag magpakailanman. Sasama rin ako. Gusto kong personal na patayin ang babaeng iyon, na si Maria. Kung gayon, mas mabuti pang siguraduhin mong mapapasaya mo ako. ito ang unang pagkakataon ko sa bayan ng aking nanay. Mahal na mahal ko ito. Kung gusto mo, dadalhin kita dito madalas. Talaga? Siyempre, hanggat gusto mo, lahat ay posible. Marco, mahal kita. Si Isabel ay nandito pa. Ako. Okay lang, balewalain mo siya. Tumahimik ka. Nandito na sila. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para patayin ka. Siyempre. Hindi na tayo nagkita sa loob ng 3 taon. Ginoong Hale, grabe pa rin ang tapang. Sayang. Ngayon, babagsak ka. Ganoon ba? Ginoong Hale, alam kong magaling kang lumaban, pero kahit gaano ka kagaling, isa ka lang. Ang zonang industrial na malapit ay teritoryo ko.
Sa isang sigaw ko, daan-daang lalaki ang sasagad. Sa tingin mo makakatakas ka pa? Marco, anong nangyayari? Okay lang, huwag kang matakot. Binibining Santos, nakalimutan kong magpakilala. Ako si Elias, 3 taon na ang nakalipas. Ako ang personal na pumutol sa pagkalalaki ng asawa mo. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Elias, okay ka lang? Marco, mamamatay ka na. At ang yabang mo pa rin. Sinasabi ko sa'yo, lumuhod ka ngayon at yumuko ng 3 beses. At baka isaalang-alang kung pakawalan ka. Elias, hindi ka karapat-dapat. Sige, dahil gusto mo talagang mamatay, gagawin ko ang hiling mo. Mga lalaki, walang kamera dito. Bugsbog ninyo siya hanggang mamatay. Opo, Ginoo. Buwisit! Pumunta ka sa impyerno! Tumigil ka. Kung hahawakan mo ako, tatawag agad ako ng pulis. Hindi na kailangan. Huwag kang matakot. Elias, makinig ka sa akin. Kung susuko ka ngayon, baka makakuha ka lang ng habambuhay na pagkabilanggo. Susuko ako? Sasabihin ko sa iyo? Ako si Elias. Ako ang batas sa lungsod ng liwanag. Gawin mo. Opo, Ginoo. Ginong Lazaro, handa na ako. Papasukin ang mga tauhan. Opo. Labas. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Sinasabi ko sa iyo, Elias, napakaraming tao. ito? Yung mga tao? Sinabi ko sa'yo, hinding-hindi kita hahayaang malagay sa panganib. Marco, ang galing mo. Imposible iyan. Paano mo nagawa yon? Elias, sabihin ko sa'yo, matagal ko nang binabantayan ang inyong compound. Ang dahilan kung bakit hindi ko kayo inatake ay para lipulin kayo ng sabay-sabay. Mga guys, dalhin ninyo silang lahat at ipaalam sa kanila kung ano ang pakiramdam na mapilayan. Dalhin sila. See ya. Bitawan mo. Maria, mali ako. Ako ang kapatid mo. Pakawalan mo ako. Maria. Maria. Alam ko na, nagmamalasakit ka pa rin sa akin, kapatid mo. Hindi ba? Ngunit, kapatid ko, pumunta ka rito ngayon para patayin ako, hindi ba? Kung madali kitang patawarin, hindi ba ako magmumukhang tanga? Dalhin na siya. Hindi. Maria! Mali ako! Pakiusap! Pakawalan mo ako! Maria! Marco, anong nangyayari ngayon? 3 taon na ang nakalilipas. Natuklasan ko na ang pamilya Reyes ay nagbebenta ng droga sa buong mundo. Dahil malalim ang ugat ng pamilya Reyes, hindi ako naglakas loob na kumilos ng padalus-dalos. Kaya nagkunwari akong sinaksak para mag-relax sila. Sa ilalim ng dahilan ng paghahanap ng mga kaaway, hayagan kong kinubkob ang pamilya Reyes. Tama. Si Marco ay natalo na ilang mga kuta ng pamilya Reyes. Ito ang huling teritoryo ng pamilya Reyes. Mula ngayon ang pamilya Reyes ay tuluyang mawawala sa kabisera. Ano? Kaya ikaw ba ang determinado at walang awa na si Marco o ang aking iyakin na mahilig umiyak? Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Nandito pa si Isabel. Madam, bulag po ako. Ikaw. Madam, bakit ang pula ng mukha mo? Baka naman si Madam ay may espesyal na pangangailangan. Wala. Okay lang. Kaya kong tuparin ang anumang pangangailangan mo. Tara na. Ikaw. Wala na sila. Kumusta, magiging piano master? Binibining Santos. Salamat.
Kumusta ang concert? Naging maayos ba? Mabuti naman. Noong curtain call, maraming tao ang pumalakpak para sa akin. Sayang. At hindi ko napanood. Busy ka sa trabaho. May susunod pang pagkakataon. Tara na. Ibigay mo sa akin. Naghanda ako ng candlelight dinner. Magdiwang tayo. Salamat, mahal. Anong tawag mo sa akin? Anong tawag mo sa akin? Kung hindi mo narinig, kalimutan mo na. Ulitin mo. Mahal. Maria, puta ka! Impyerno ka! Marco, bilis! Magmaneho! Mag-ingat. Impyerno ka! Maria, Maria, Marco, iyan ang kotse ni Rafael. Sulit ba ito? kung ililigtas ka nito, sulit ito. Rafael, kung hindi ka dumating, hindi nangyari ang lahat ng ito. Pero hindi mamamatay si Sofia. Siya ay parang isang time bomb na kailangang harapin. Rafael, wala kang puso. Ito ang huling bagay na magagawa ko para kay Maria. Masyado akong nagpakapalagay. Salamat. Pasensya na sa pagpapadama sa iyo ng pagkabigo sa isang bagay na kasing ganda ng pag-ibig. Nakaraan na iyon. Kailan ang kasal? Susunod na buwan. Nais ko kayong dalawa ng kaligayahan. Tara na. Maria, ikaw at Rafael ay magkasabay. Nagseselos? Salamat. Oh, ano? Hindi ba ako pwede? Umuwi na tayo. Babawi ako sa'yo. Kamusta kayo? Taga ako sa isa sa 56 na grupong etniko, ang mga She. Hindi ko inakalang ang nanay ko ay talagang magiging ambassador para sa intangible cultural heritage. Patuloy siyang nilalapitan ng mga autoridad. Masaya ako para sa kanya. Natagpuan ni nanay ang sarili niyang landas sa buhay. Napakaganda. Ang galing na ng nanay mo, kaya naman siya nagluwal ng isang anak na kasing husay mo. Marco, bago ang kasal, gusto kong puntahan si tatay. Sige, sasamahan kita.
Narito, ang mga ari-arian ng pamilya Santos. Hinati ko na sila. Kalahati para sa iyo, kalahati para kay Maria. Natatakot ako na kung ibigay ko sa kanya, hindi niya tatanggapin. Pwede mo bang ipasa sa kanya para sa akin? Ayaw mo? Nagtabi na ako ng sapat para sa aking pagre-retiro. Si Maria ay isang mabait na anak. Paminsan-minsan, dumadalaw siya sa akin. Tunay nga na napakabait ni Maria. Kahit anong mangyari sa ating mga matatanda, ikaw pa rin ang kanyang ama. Nakakalungkot? Hindi ako naging mabuting ama. Siya nga pala. Napanood ko ang live stream mo. Ang galing mo. Binabati kita. Salamat. Pakibati ang nobya. Darating na ang nobya. Napakaganda. Maganda. Ang ganda-ganda. Parang diwata na bumaba sa lupa. Ako, si Marco. Ako, si Maria. Kusang loob naming naging mag-asawa sa kayamanan at kahirapan. Sa sakit at sa kalusugan. Para magbahaginan ng mga pasanin. Para maging tapat sa isa't isa. Hanggang sa walang hanggan. Maria, sa buhay na ito, ituturing ko na ikaw ay nagpakasal sa akin